Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyo na si Typhoon Pepito. Sa kasalukuyan nga po ay patuloy ng binabaybay ni Bagyong Pepito yung karagatan, palayo pa dito sa ating kalupaan at huli itong namataan sa layong 145 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito'y lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 160 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at sa kasalukuyan po may kita nga natin dito sa ating satellite animation na bagamat yung sentro ni Bagyong Pepito ay binabaybay na po yung karagatan, is hagip pa rin ng rain bands nito itong area ng Northern Luzon maging yung ilang areas pa ng Central Luzon. So ngayong araw po yung mga areas na ito is makakaranas pa rin ng mga bugso ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan at moderate to high risk pa rin na storm surge ngayong araw. And nakita po natin throughout this day po habang mas magiging palayo pa si Bagyong Pepito palabas ng ating area of responsibility ay unti-unti na pong aaliwalas yung panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi pa po ng ating bansa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pepito, patuloy po itong kikilos generally west-northwestward ngayong araw at lalabas po ito ng ating area of responsibility ngayong umaga or mamayang tanghali. At may kita nga po natin dito sa ating forecast track muli po yung sentro ni Bagyong Pepito is nasa karagatan na, ngunit mapapansin po natin itong area ng yellow circle is hagip pa rin po itong area ng Northern Luzon at ilang bahagi pa ng Central Luzon, kung saan ngayong araw nga po is makakaranas pa rin ng bugso ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan at meron pa rin po tayong moderate to high risk na storm surge na dulot ni Bagyong Pepito. At dahil nga po dito, meron pa rin tayong nakataas na wind signal number 3 sa northern and western portions ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union, maging sa western portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 naman sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, sa bahagi ng Pangasinan, rest of Abra, western portion ng Mountain Province, Benguet, northern portion ng Zambales, at wind signal number 1 naman po sa Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, western portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Nueva Ecija, Tarlac at central portion ng Zambales. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin, lalong-lalo na yung areas under wind signal number 3, is patuloy pa rin pong makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. And in-expect po natin sa mga susunod na araw and within this day, ito pong mga areas natin under wind signals is unti-unti na pong mababawasan, ngunit muli po sa kasalukuyan, meron pa rin tayong mararanasan na bugso ng mga malalakas na hangin sa areas nito. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pagulan naman po dulot ng outer rain bands ni Bagyong Pepito. Ngayong araw meron pa rin tayong mga moderate to heavy na pagulan na mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, maging sa bahagi din ng Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at sa Cagayan, Isabela, maging sa area din po ng Batanes. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po yung mga areas natin na malapit sa mga ilog, sapa and also sa mga bulubunduking lugar kung saan posible po tayo or prone po tayo sa mga flash floods or yung pagragasa po ng tubig and also sa mga landslides. At sa kasalukuyan po, meron pa rin tayong moderate to high risk ng storm surge kung saan 2.1 to 3 meters po yung posible pong taas ng storm surge sa area ng La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Samantala 1 to 2 meters naman sa Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Pangasinan at Zambales. So kapag meron pa rin po tayong moderate to high risk ng storm surge, is mas mainam po na lumayo pa rin tayo sa coastal areas and also pumunta po tayo dun sa mas mataas po na lugar para maiwasan natin yung mga pagbaha na dulot ng storm surge. At kapag meron po tayong storm surge or moderate to high risk po ng storm surge, is mas mainam po na isuspend po muna natin yung mga water or marine activities po natin, gaya po halimbawa ng surfing or ng paglangoy po dito po sa mga coastal areas po ng mga nabanggit nating lugar.
At sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas pa din na gale warning sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa northern coast ng Zambales, eastern coast ng Cagayan at sa bahagi po ng Isabela. Samantala, meron din po tayong gale warning na nakataas sa area po ng Batanes. Dulot po ito ng ina-expect natin na incoming northeasterly wind flow sa mga susunod po na oras. At para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, malakas pa rin po na hangin and also may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito sa area ng Ilocos Region. Dulot pa rin po yan ni Bagyong Pepito. Samantala, may bugso pa rin po tayo ng mga malakas na hangin and panakanakang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region and also dito din sa area ng Zambales. And samantala naman po, magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, maging sa area po ng Calabarzon at dito sa Metro Manila ngayong araw kung saan may tsansa pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po yan ng trough or ng extension ni Bagyong Pepito. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Samantala, sa bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay patuloy po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron lamang po tayong mararanasan pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.tust.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.